Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my channel. This is EJ Morse at para dun sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell as well. Paki-press na rin yung ating like button and you might want to share this vlog later on. At today, magdi-discuss tayo ng mga importanteng nangyari the past 2 weeks. Ang daming malalaking balita ang nangyari, especially doon sa Quad Committee hearings. As expected, gaya nga ng sinabi ko nung una, ang direksyon ng hearing na ito ay talagang papunta doon sa pinakamataas na pinuno ng nakaraang administration. At hindi lang yan, including Senator Bato de la Rosa at pati na si Bongo. Napakalalaking testimony ang ginawa nila. Unang-una, itong nakaraang Biyernes, kahapon, ay si Royina Garma na sa tingin ko nga, nung una pa lang, ng unang mga testimonies niya, talagang sabi ko, baka hindi rin tumagal at magsabi ito ng mga nalalaman niya talaga. Dahil tuwing magkakaroon ng hearing, hindi naman talaga ganun kadali magsinungaling. Lalo't lalo na kung ang mga nag-iimbestiga sa iyo talagang may alam na tungkol sa totoong pangyayari. At pangalawa rito ay ang testimony ni Kerwin Espinosa na ang diretsong inaccuse niya naman ay itong si Senator Bato de la Rosa. Mahaba ang testimony niya, gumawa rin siya ng kanyang pinirmahang salaysay, sworn statement na talagang ikunento niya detalyado kung ano ang pangyayari at blow by blow kung ano ang involvement ni Senator Bato de la Rosa. So, ang nangyari kahapon, ang malaking sorpresa, ang malaking pinasabog na bomba nitong si Royina Garma ay nag-submit siya ng panibagong sworn statement, sinumpaang salaysay. At ito, idinitalye niya ang talagang nalalaman niya tungkol sa EJK. Paano ang bayaran, sino ang mga personalities na involved, at marami pang detalye na talaga namang convincing. At yun nga, umaabot talaga doon sa pinuno, sa ating nakaraang presidente, ang mga nilahad na istorya at mga nilahad na testimony ni Royina Garma. So, ito muna po ang ating panoorin doon sa part ng testimony ni Royina Garma kahapon. My statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and others very close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. On May 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations, and the third is the refund of operational expenses. Colonel Garma, can you speak louder? I'm sorry, speak closer to the microphone.
I am afraid of my life, Mr. Chair, and the life of my relatives and my friends and classmates. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo confirming the task force operation which would encompass Luzon, Visayas, Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the president through Bongo for a photo opportunity. Considering this, I thought it prudent to invite also my classmates to join the courtesy call. So in the presence of Colonel Bacay, Villela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas, the member of class 97 and 96 were accommodated in separate rooms at the DPWH office in Panacan, Davao City. The president did not enter our room, and I was unaware if he visited the room of class 96. After the courtesy call, Leonardo informed me that the structure of the mentioned task force would undergo changes. In June of 2016, Leonardo has transferred from Manila to assume the position of the chief of the CIDG Region 11. During the initial 3 months of the assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bongo at Leonardo's request. Subsequently, they established direct communication. Leonardo informed me that he had recalled several trusted personnel. Leonardo will report the incidents to Bongo for inclusion in the weekly report and request for refunds operational expenses. Leonardo had final authority to determine who would be included in the list of drug personalities and to classify their threat level as well as the discretion to remove individuals from the list. Furthermore, in 2016, while I was at the CIDG office following up the appointments of my personnel, I overheard Padilla discussing drug activities at the Davao Penal Colony with Leonardo. Padilla specifically identified certain Bucor officers involved in drug trade. I personally know regarding the drug war of the previous administration. I am prepared to provide additional details and information in a supplemental affidavit or during an executive session at the discretion of the committee. I affirm the truthfulness and accuracy of the above statements, Your Honors. So yan, detalyado yung kanyang kwento at talagang hindi niya nakayanan ang pressure, kaya finally nagsalita na rin siya at makikita nyo naman yung kanyang talagang pag-iyak nung binabasa niya na yung kanyang sinumpaang salaysay para magsabi ng mga katotohanan. Although ang ating stand dito, of course, dadaan pa ito sa husgado kung magkakaroon man ng kaso. Hindi tayo pwede manghusga na guilty na kagad ang nakaraang presidente, ang former President Digong Duterte dahil ito ay accusation, although itong si Garma ay talagang lumalabas na napakalapit, napaka-close doon sa kay Digong Duterte. At ganoon din si Edelberto Leonardo, itong Colonel Leonardo, nakaupo ngayon sa NAPOLCOM. So lumalabas doon sa unang pagkikita ni Garma at ni President Duterte during that time ay pinag-usapan nila initially yung plano ni Digong Duterte tungkol sa war on drugs at ang gagamitin daw nila ay yung Davao model. So ano ba yung Davao model? Ito yung napapabalitang mga EJK or extrajudicial killings na noon pa natin naririnig diyan sa Davao nung mayor pa si Rodrigo Duterte. So doon nga sa kwento niya, of course, sinabi niya na kinontak niya si Leonardo dahil siya ang sa tingin niya capable para implement ang nationwide operations about dito sa war on drugs. Finally, bumigay si Garma, nagpalit ng kanyang testimony at binasa niya na nga kahapon sa Kongreso yung bago niyang testimony at shocking. At yun, lalo na nung nagtanong-tanong na yung mga congressman
sa detalye, lumalabas talaga na alam niya ang tungkol sa war on drugs ni former President Digong Duterte ayon sa kanya. At of course, yung ibang detalye, si Leonardo ang nakakaalam as according to Regina Garma. So yan, puntahan naman natin yung kwento ni Kerwin Espinosa na alam naman natin na ito ay matagal ding nawala sa bansa, nagtago dahil sa takot niya sa buhay niya na lumalabas ang sinasabi niya, ang nagbanta sa kanya ay si the former Chief PNP Bato de la Rosa na ngayon ay ating senador. So very emotional din yung kanyang testimony, yung kanyang pagbabasa ng kanyang sinumpaang salaysay dahil nga ito ay ginagawa niya nga daw dahil sa gusto niya magkaroon ng hustisya. Yung pagkamatay ng kanyang ama na nasa kulungan na nga, sumurrender ito, nagpakulong para sa tingin niya ay yun magliligtas sa buhay niya. Pero hindi ganoon nangyari. Doon siya pinatay sa kulungan. So, pakinggan natin yung kanyang testimony. November 17. So, dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti, na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-press-con siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbibenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa presscon. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas, sa aking nalalaman. So naputol na yon kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari
ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Juby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Juby Espinido ang may hawak, denial niya si Juby Espinido at naka-loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dalay. Naka-loudspeak at denial namin si Juby Espinido. At pagsagot ni Juby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni si Bato, "Juby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inamin naman ni Espinido, "Oh, sir, nandito sa akin. Nandito lang sa station." Kaya request ni Bato na ipadala sa Krami, sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, basta di ko musunod ko ang nahitabo sa akong amahan, maosay mahitabo kanako." So detalyado rin naman ang kwento ni Kerwin Espinosa. Although of course, just the same, sinasabi natin, kung ito ay dadaan sa korte, doon pa rin i-scrutinize yung kanyang testimony para mapatunayan nga na guilty si Senator Bato de la Rosa dito sa kasong ito, kung magkakaroon man ng kaso. So, didetalye niya at kung bakit niya idinawit ang mga personality na sinabi niya doon sa kanyang testimony. Of course, kung sasabit si Bato de la Rosa, ang dulo nito ay baka mapunta rin kay the former President Digong Duterte. Ang narinig kong reaksyon ni Senator Bato de la Rosa sa isang interview sa television, medyo kakaiba rin, no? Hindi natural para sa isang senador. Sinabi niya, pag nakita ko yan si Kerwin, susuntokin ko sa mukha yan. Nagsisinungaling siya. Siya doon ang sinungaling. Kaya pag nakita ko yan, susuntokin ko siya sa mukha. So, very unlikely for a senator to talk like that, especially that you're being accused of this kind of crime. Senador ka. Siguro hindi dapat ganun ang reaction mo, Senator Bato. At nung tanungin siya na hindi mo ba ko konfrontahin si Kerwin Espinosa doon sa hearing na ginagawa sa Kongreso, negative din ang sagot niya na useless daw dahil sinungaling, etc. At isang tanong pa sa kanya, bakit hindi mo invite sa Senado para magkaroon ka ng sarili mong investigasyon? Makonfront mo yung issue, makonfront mo si Kerwin Espinosa. Ang sagot niya naman, hindi ko nagagawin yan. Useless yan dahil hindi magandang tingnan na ako mismo na ina-accuse ang magko-conduct ng hearing. Sa tingin ko, hindi rin magandang sagot yon. Hindi rin maganda para sa isang senador sapagkat kung talagang sa tingin mo kayang-kaya mong kontrahin yung testimony, yung mga sinasabi ni Kerwin Espinosa, magagawa mo yan doon sa hearing mo sa Senado. Madali mong palabasin ang pagsisinungaling niya, madali mong palabasin na sinungaling siya doon sa gagawin mong hearing. So yun na sana ang tsansa mo para konfrontahin yung nagsasabing ikaw ay may kinalaman doon sa mga binanggit ni Kerwin Espinosa. So sa tingin ko, hindi rin maganda yung sagot ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa issue against him. So, ano ang tinitingnan nating dulo nito, ladies and gentlemen? Umaabot na kay Bongo, umaabot na kay De La Rosa, at umaabot na kay President Duterte. So ano ang nakikita natin dito? Ang nakikita natin dito kung aabot sa tatlong major personalities ang issues na ito, gaano karaming pulis pa ang dapat imbestigahan, gaano karaming pulis ang sasabit, gaano karaming pulis ang dapat magbigay ng mga testimonies
para makumpleto ang kwento tungkol dito sa EJK at tungkol doon sa mga issues na sinasabi ng tatlong PDL, pati ni Padilla, yung kwento ni Kerwin Espinosa, at of course, yung kwento ni Garma. Dahil imposibleng ma-execute ang plano na ganong kalawak ng iilang pulis lang ang gagamitin mo. So maraming pulis ang tingin ko sasabit pa rito. At kailangan pang maimbestigahan. So yun isa pong problema na nakikita ko. Isa pang question. Si Colonel Edelberto Leonardo, hanggang kailan siya tatagal na hindi magsasabi ng katotohanan? Dahil diin na diin siya dito sa kwento ni Colonel Garma. At yung operations na yan, dalawa sila ni Leonardo at ni Garma na pinagkatiwalaan, apparently, ayon sa kwento ni Garma, dalawa sila pinagkatiwalaan ni Presidente Duterte. At napaka-detalyado na ng kwento ni Garma. Sa tingin ko, napakahirap ng depensahan ni Leonardo para magsinungaling pa siya, para mag-deny pa siya dito sa ginawang kwento ni Garma. So yan ang pangalawang tanong ko. Hanggang kailan tatahimik si Leonardo tungkol sa issue na to? At once nagsalita na si Leonardo ng katotohanan, sa tingin ko talagang magiging ultimate witness na si Leonardo. Pero sa tingin ko kung hindi pa rin magsasalita, napakatibay na rin ang ginawang testimony ni Colonel Garma. Pero sa tingin ko dun sa ginawa ni Garma, pagbibigay ng bagong testimony na detalyado, baka ma-pressure din si Leonardo magsabi na o magbago na ng kanyang statements at magbago na ng kanyang testimony. So, yan po muna ang ating issue today at antabayanan pa natin yung mga darating na hearings dahil sa tingin ko bukod kay Leonardo, baka may mga iba pang mga darating na witnesses na magbibigay ng kanilang testimony na magpapatunay na ang mga personalities na sinasabi ni Garma, ng mga PDL, ni Kerwin Espinosa ay tuluyan ng mapin down dito sa issues na ito. Thank you so much at once again, this is EJ Morse. Thank you for allowing me to be part of your day today. At sana para sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe, please hit the notification bell and the like button at baka pwedeng i-share natin ito para marami makabalita tungkol sa mga latest na pangyayari dito sa Pilipinas. Thank you so much and I'll see you soon at doon sa aking panibagong episode.